Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalab sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 13 verses 3 to 9. Ito po ang sabi ng mga talata. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seed fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell unto stony places, where they had no much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But other fell into good ground, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. Well, the title of our topic for this morning is The Parable of the Sower. Ito po yung pagkakataon na ang Panginoon nagturo po sa kanila, mga kapatid, sa kaparaanan na ang Diyos ay gumamit po ng parable para mas lalo nilang maintindihan kung ano po ang ibig sabihin ng Panginoon. Jesus spoke according dito po to the agricultural customs of His day. In those days, seed was gathered first and then it was plowed into the ground. Parang ang dating ganito po. Noong mga panahon na yon, sila po basta nagtatanim na lang nang hindi ho nila pinag-aaralang maigi yung kanila pong pinagtataniman. Basta't pag nakakita po sila ng lupa, tanim lang sila ng tanim. Kumbaga, hindi ho pa dumating sa punto na kanila pong inaaral kung anong klaseng lupa, kung ano yung matabang lupa, kung ano yung mainam na lupa na dapat pinagtataniman. Basta't pag nakakita sila ng ground, ang ginagawa nila, ini-scatter nila yung seed and then iniintay nilang tumubo. Inaalagaan naman nila. Kaya lang mga kapatid, during that time, hindi sila ganun ka-particular sa klase ng lupa o yung kanilang pinagtataniman. Kaya nga ang Panginoon, ito po yung kanyang ginawa, ito po yung kanyang ginamit. At kung titignan po ninyo, sa kabuuan ito pong chapter 13, pinaliwanag din po yan ng Panginoon. So basahin ho natin kung ano ba ang meaning ng apat na klase ng lupa na ginagamit ng mga tao sa pagtatanim. Kasi yun po ang nakita ng Panginoon Meron hong sa tabing kalsada. Kasi may mga pagkakataon na nakakakita siya ng pananim sa tabing daan. Meron naman po sa mga mabato. Meron po sa mga madawag. At nakakita rin siya ng mga tanim doon po sa kumagatama at healthy lupa. Kaya ito ho ang ginamit ng Panginoon. Tignan po ninyo, babasahin ko lang from verses 18 to 23. Ang sabi po rito, Hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. Yan po yung una, mga kapatid. Pangalawa, but he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. And yet he not root it in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. And verse number 22, He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this word and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. And last, sabi ho ng verse number 23, ito ho yung good ground. But he that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth. Sabi po rito, forth fruit, some 100-fold, 60, some 60, and some 30. So sabi po ng Bible, ito ho yung klase ng mga puso ng mga tao. Apat na klaseng lupa po yan, mga kapatid. Yung nasa tabing daan, may lupa pa rin. Yung isa naman po, mabato, may lupa pa rin. At yung pangatlo, may lupa pa rin, kaya lang madawag. Pero yung pang-apat, mga kapatid, yun ho yung tamang lupa na dapat pinagtataniman. So anong ibig ko pong sabihin? Ang Panginoon, ginagamit niya po yung ganitong pagtuturo para yung mga tao, madali ho nilang maintindihan yung nais na sabihin ng Panginoon. Parang ito yung kanyang visual aid.
O ito ho yung kanyang pamamaraan kung paano niya tinuturo sa mga tao yung mensahe ng Diyos para po sa bawat isa. Kaya nga ito ho ang magandang makita natin, mga kapatid. Magandang itong panalamin ng atin pong mga damdamin. Maganda ho siguro kaysa tayo suriin ng iba at ang iba pa ang magsalita sa atin patungkol po sa ating kalagayan. Maganda ho siguro tayo na mismo ang sumuri ng atin pong mga kalooban. Atin na pong tignan kung anong klaseng puso meron tayo. Tama ba ang puso natin sa harapan ng Panginoon? Maganda ba yung klase ng lupa? Kumbaga, maganda ba yung klase ng puso meron tayo para sa pagtatanim ng salita po ng Panginoon? Kaya nga ito ho ang magandang pag-aralan natin. Kaya nga maganda ho na atin pong tignan yung ating mga sarili. Number 1 na nakita ko po rito is the purpose of the parable. Ano po ba ang purpose ng parable? Tingnan po ninyo. Kasi sa Matthew chapter 13, verses 1 and 2, kung bakit siya gumamit nito, mga kapatid, dito nyo ho makikita. Sabi ho ng verses 1 and 2, the same day went Jesus out of the house and sat by the seaside. And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. So, tignan nyo po, maraming mga tao na sumusunod sa Panginoon. Parang bigyan ko lang po kayo ng idea para alam lang po ninyo. Kami po sa OCC, kami po, pag pumipili kami ng mga pastor o ng mga churches, na bibigyan po namin ng mga gifts, yung mga shoe boxes, pinag-aaralan mo na kasi nagsasubmit po sila sa amin ng application. And then, babasahin namin yung application at pagkatapos naming basahin, i-interviewin po namin yung mga pastor na nag-apply kung ano po yung kanilang goal at kung paano nila magagawa yung program ng OCC. Yung kumbaga meron po kasing tinatawag yan na discipleship Meron pong ginagawa dyan, hindi lang basta nagbibigay ng kumbaga gift. So, idini-disciple din po yan hanggang sa yan kumbaga maging bunga sa Panginoon at doon magsimula, kung posible, yung gawain po ng Panginoon. Doon sa mga naging recipient ng mga boxes. So, kaya kinakausap namin yung mga pastor. Tinatanong namin sila, inaalam namin din sa kanila yung kanilang kakayanan at yung kanilang goal. Imagine po ninyo, usually, ginagawa lang ho namin yan sa mga 100 kapastoran. O kung humigit man, baka pinakamarami na ho, yung 110, 120. Iniisa-isa po namin yan. 6 kaming coordinators ng Samar. So, isipin po ninyo, kung yun iisa-isahin namin, gaano ho katagal namin yun magagawa. Imagine po ninyo, kung 100 pastor, 6 kami mag-i-interview para alamin namin kung ano yung kanilang desire, kung ano yung kanilang goal, imagine ho ninyo, ang Panginoon, ang sabi ho ng Bible, great multitudes. Kaya ang purpose ng parable of the sower, ginamit ng Panginoon para ma-determine, makilala niya kung sino yung talagang totoong sumusunod sa Panginoon. Kasi kung iisa-isahin niya ho yan, mga kapatid, mag-isa lang siya, imagine po ninyo, karamihan po at kadalasan, di ba ang sumusunod sa Panginoon, hindi naman 100 lang May mga pagkakataon, 4,000, 5,000. So imagine po ninyo, kung mag-isa lang siya, kahit isama pa niya, yung 12 apostol, hindi pa rin po makakatapos ng madali para makilala niya kung sino ang totoong nakikinig at kung sino talaga yung totoong tumatanggap ng kanyang turo. Kaya nga, malinaw po, doon sa later part ng passage natin, sabi ho ng Bible doon sa verse number 9, who hath ears to hear, let him hear. So, ang ibig sabihin nun, hindi lang yung literal na nakikinig, kundi para malaman ko kung sino talaga sa inyo ang totoong tinatanggap yung turo at salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, yan din ho ang magandang gawin natin sa atin pong mga kalagayan. Sa tuwing tayo ho nakikinig ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, pagtuturo, dapat masalamin natin anong klaseng puso meron ako habang nakikinig ng salita ng Diyos. Kami ho mga pastor, pagkatapos namin mag-preach, meron ho kaming ginagawang invitation. Imagine po ninyo, meron tayong ginagawang invitation after the preaching. So, bukod po yun sa pagtugon natin sa salita ng Panginoon, nagiging basihan din po namin yung mga pastor para makita namin kung kamusta na ba yung aming mga tinuturuan ng salita po ng Panginoon. Talaga bang nakikinig? Talaga bang nagsasubmit? So, kapag merong hindi lumapit, mga kapatid, yun po palaisipan.
Kumbaga sa amin, para bang iniisip namin, baka hindi yun na-bless, o baka hindi naman yun nakinig, o kaya hindi tama ang puso. So marami kaming naiisip, kaya hindi kami kagaya ng Panginoon na all-knowing. So kami po ay nakikiramdam lang. Kaya nga kapag matamlay ang tupa, kapag matamlay ang mananampalataya, so iniisip namin ano yung pwedeng gawin, ano yung dapat naming maging pamamaraan para sa susunod, ito makinig na at tanggapin na yung salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ho na malaman natin itong kwentong ito. Napakahalaga ho na malaman natin ito pong parable na ito kasi nga ito po ang magiging susi para makilala natin ang ating mga sarili. Kami po, bumabase lang kami sa reaksyon po ninyo. Kami mga pastor, bumabase lang kami, passive lang kami kung ano po yung inyong ginagawa kapag kayo ay nasa loob ng church. Kayo ba ay nai-involve sa ministry? Kayo ba ay nakikipag-fellowship sa iba? Kayo po ba ay nakikinig ng tama? Kayo po ba ay nagre-response kapag meron tayong ginagawang pag-aaralan sa salita ng Panginoon? Diyan yung mararamdaman kung umi-amen ang tao o nagpa-participate kapag may pinagagawa yung pastor. Pag hindi, mga kapatid, may something na hindi po maayos. Kaya yan ang ginawa ng Panginoon Sipin nyo, ang dami ng sumusunod sa Kanya, pero para isa-isahin niya yon, mahirap po yon, matagal. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagturo siya ng parable ng sower. So, para doon niya makita, sino sa mga sumusunod sa akin ang talagang tinatanggap yung aking mga aral. So, ako rin po, bilang pastor, sino kaya sa mga tao po natin sa church ang talagang sumusunod sa pastor? Sino po kaya talaga ang kumikilala sa pastor? So, makikita natin yan sa mga ginagawa at kung paano tinatanggap yung itinuturo ng Panginoon. So, ganun lang huyang kasimple para makita nyo, kahit nga mga nanay, tatay, alam nyo ho ito kung sino ang masunurin at hindi sa mga anak ninyo. Di ba? Tama po ako, mga kapatid. Kahit mga anak natin yan, iisang pinanggalingan yan, may mga sumusunod at mayroong hindi. At nababasa ninyo sa kilos nila kung sino ang sumusunod at hindi. Ganon din po sa mga tao natin sa church. May indikasyon, mga kapatid Kaya nga sabi ng Panginoon, ito yung klase ng puso. Ito yung mga sumusunod sa akin. 4 yan. Diba? Meron sa wayside. Balikan natin. Yung meaning po nung 4 na puso sa verse number 19. Sabi po rito, when anyone heareth the word of the kingdom, sabi po rito, mga kapatid, and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which receives it by the wayside. So madaling nawawala yung kanya pong narinig, yung kanyang natutunan, naaagaw ng kaaway, nai-snatch kumbaga. Hawak na natin, bigla pang nawawala. Yan ho yung unang klase ng puso. Pangalawa, but he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Tinanggap niya, masaya siya, pero dahil kulang, yung lupa, sabi po rito, yet hath not he not root in himself, but dureth for a while. Nananatili naman, kaya lang, ito ho ang problema. Sabi ng verse 21, for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by, he is offended. So, kaya kahit nandyan yan, natutuwa tayo, nabe-bless tayo pag nakakarinig tayo ng preaching, pero pag dumating, yung problema, tribulation, sabi ng Bible, persecution, sabi ng talata? He is offended. Kaya nga mga kapatid, pag tayo ay nagiging matitisurin, kapag tayo po matampuhin, kapag tayo po parang lagi nakakaramdam na parang kailangan lagi tayong inaalagaan, yan ang puso na meron tayo. Hindi na ho natin maitatanggi ang katotohanan Ganyan tayo. Ang nakakalungkot lang, kung tayo po matagal na, kung tayo po marami ng mensaheng napakinggan, at hanggang ngayon, ganyan pa rin tayo. Mga kapatid, tingin ko po, may problema. Hindi ho sa salita ng Diyos. Hindi sa leadership. Sa puso natin. Kasi ang nagpapatibay naman ng ating relasyon sa Panginoon, hindi naman yung nangunguna Ang nagpapatibay ng relasyon sa Panginoon ay yung salita ho ng Diyos. Naintindihan nun ninyo mga kapatid, wala sa leadership, wala sa layo ng church, wala sa lapit ng church, wala sa ganda ng gawain. Yan po ay sa pagtanggap natin ng salita ng Panginoon. Alam nyo ho, meron kami naging, debate
doon ho sa aming inatinang conference sa Cebu. Ano po ba ang binebless ng Panginoon? Yung ministry na mayroong lupa at building o yung ministry sa ilalim ng puno ng mangga? Alam nyo ho, naging debate ho namin yan. So, kung titignan natin ang Bible, wala naman hong building noon eh. O, ang Panginoon nagtuturo sa tabing dagat. Ang Panginoon nagtuturo sa ilalim ng puno. Ang Panginoon nagtuturo, 'di ba, sa kabundukan. So kahit saan siya nandoon, ang mahalaga yung aral. Tingnan niyo mga kapatid, kahit gaano kaganda yung lugar natin, kahit gaano kalaki, kung tayo namang tumatanggap ng salita ng Diyos, doon sa klase ng 4 na puso na yon, kagaya tayo ng 3 sa tabing daan, doon po sa madawag, sa mabato, kung hindi naman ho tayo yung good ground, hindi ho rin tayo tatagal sa gawain ng Panginoon. Kasi ang basihan hindi naman yung style ng leadership, yung style ng building, yung dami ng ari-arian. Ang issue po rito is Word of God. Pag-aralan ninyo, marami mga malalaking gawain, nawawala rin ng mga tao. Marami malaking gawain na di-discourage din yung mga tao. Kasi ano po ang susi? Hindi naman porket may malaki na tayong lugar, hindi na tayo madi-discourage. Hindi porket meron tayong sariling lupa, hindi na tayo ma-offend. Mga kapatid, puso pa rin natin at salita pa rin ng Diyos ang dapat maging basihan. Kaya yun yung nakita ko rito, mga kapatid. Tignan nyo, sabi ng verse number 22, He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this word and deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Kaya nga ito ang dapat nating binabantayan. Kapag tayo po ay nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos, tignan nating maigi, kamusta yung ating damdamin? Sumasagot ba tayo sa panawagan at pangungusap ng Diyos o kumukontra yung ating puso sa gusto ng Panginoon? Doon natin madidetermine kung anong klaseng lupa o puso meron tayo. Kasi yung pang-4, sabi ng verse number 23, But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. So, ibig sabihin, ito po ang tama. Ang puso natin ay makikilala natin sa paraan ng pagtanggap ng salita ng Panginoon. Yan ho ang purpose kung bakit ang Panginoon ay gumamit ng parable. Pangalawa, nakita ko po the principle of the parable. Ano ba ang nakapaloob na aral dito? Ano ba ang nakapaloob na prinsipyo kapag ang Panginoon ay gumagamit ng parable? Dalawa lang ho ang nakita ko dyan. Yung kumbaga, the two moral principle is to love God and to love others. Kadalasan, yan ho ang laman ng parable ng Panginoon. Wala hong tinuturo dyan na pag-ibig sa ating sarili. Wala hong ganon. Ang laging sinasabi ng Panginoon, relasyon at pag-ibig sa Kanya at pag-ibig sa iba. Wala ho sa sarili natin. Hindi niya ho tinuturo. At yung parable na ginagamit niya, yan ho yung dalawang dahilan. Laging patungkol sa Diyos at laging patungkol sa ibang tao. Kung paano tayo dapat nakikitungo, kung paano tayo dapat nagmamahal sa Diyos. So yan po ang ginagamit ng Panginoon. Yan po ang prinsipyong nakapaloob dyan. Kaya nga kung titignan po ninyo mga kapatid, dito ho makikita natin ano ba ang dahilan nitong parable na ito. Ano ba ang nakapaloob? Kasi para maintindihan natin mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi po para sa ikatututo lang. Ang salita po ng Panginoon ay hindi para sa karagdagang kaalaman lang. Ang salita po ng Diyos ay para sa ating mga puso, para mas lalo tayong maging malapit sa Diyos. Kaya tandaan po ninyo, ang goal kung bakit ipinangangaral ang salita ng Diyos para ang tao ay maging malapit sa Panginoon. Kaya hindi dapat ma-offend ang Kristiyano kapag meron pong pag-aaral. Hindi ho tayo dapat matisod sa mga mapakikinggan nating mensahe mula po sa salita ng Panginoon. Kasi nga, ang purpose ng salita ng Panginoon ay para ilapit tayo sa Diyos. Hindi para ilayo. Tingnan po ninyo, mga kapatid, hindi ba't ang tao'y makasalanan? Tama po mga kapatid. Anong sabi ng Bible? Ang kasalanan natin ay pagbabayaran natin. For the wages of sin is death. Pero ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ang Diyos ay gumawa ng paraan para tayo po ay ialis doon sa siguradong kapahamakan. Tama po? Kasi ang Biblia hindi ho ginawa para hatulan ang tao. Ang Biblia hindi ho ginawa para ilayo ang tao sa Diyos. Kaya ho ginawa yan para ang tao ay malapit sa Panginoon.
Kaya nga, tandaan natin mga kapatid, hindi ho dapat nakakatisod ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag ganun ang nararamdaman natin, alam na this. Doon sa klase ng puso, apat ho yan, kapag tayo ay natitisod sa katotohanan, kapag tayo po ay nagre-react ng hindi maganda sa tama, ang may problema, hindi ho yung turo. Ang may problema, yung puso. Naintindihan ho ninyo, mga kapatid. Kasi nga, yun ang katotohanan. Dahil ang matuwid na kalooban, hindi ho yan lalaban sa kalooban ng Diyos. Ang may tamang puso, hindi yan kokontra sa katotohanan. Tatanggapin niya. Laging welcome dyan ang salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, maganda ho, maintindihan natin ito hong ating pinag-aaralan. And then, last but not the least, here we can see the profit or the pleasure from the parable. Hindi ba't ito ho yung gusto ng Panginoon mangyari sa kanila? Kung titignan ho ninyo, mga kapatid, masarap maraming sumusunod. Kumbaga, kahit ako tanongin ninyo, sa tuwing makikita ko yung church, umaapaw, puno tayo, ang daming mga nakatayo, siksikan, dikit-dikit na yung mga tao. Ang sarap makita na yung church laging ganon. Pero ito pa rin po ang katotohanan. Babalik pa rin tayo sa realidad na kahit marami yan, yan ba talagang bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kung yan po na-invite lang, o kaya hinatak lang, o kaya napilit lang, o kaya naobliga lang, kung bakit nasa church, mga kapatid, tandaan ho ninyo, doon sa klase ng mga puso na yon, sa foregrounds na yon, mga kapatid, may mga hindi ho doon nag-i-stay. May nawawala, masaya sa simula, pero biglang nawawala. Natutuwa, pero nawawala. Nakikinig, sumusunod ng kaunti, pero pagdating ng panahon, hindi rin tumatagal. Kaya nga mga kapatid, eto ho, ang maganda nito, nalaman ng Panginoon kung sino sa kanila ang totoo. Kaya nga, mga kapatid, ayaw namin ito, ayaw natin ito, na tayo po nababawasan, ayaw natin na tayo po kumukonti, pero kung marami nga po tayo, hindi naman ho sumusunod, hindi rin ho masaya yon. Sipin nyo, ang Panginoon, hindi ba siya natutuwa? Libo-libo yung sumusunod sa Kanya. Pero tignan nyo after na siya magpakain, at nangaral na siya ng salita ng Diyos, anong sabi ng mga tao? It is an hard saying. Who can hear it? Diba sabi ng Panginoon doon sa 5,000 na pinakain niya, habang hindi pa siya nagpapakain, sunod ng sunod. Wala naman siyang bit-bit na tinapay. Wala silang daladalang mga groceries. Pero ang mga tao sumusunod kasi nga umaasa sila na ang Panginoon magpapakain. Umaasa sila na ang Panginoon magpapagaling. Pero nung siya'y nangaral, hindi yon ang ine-expect nila sa Panginoon So, ibig sabihin, ang tao, ang gusto lang, yung magiging pabor para sa kanya. Kaya nga, ito ho, mga kapatid, ito yung pakinabang dito sa parable. Masusuri mo ngayon kung sino talaga ang tunay na umiibig sa Diyos at kung sino talaga ang merong pag-ibig sa mga kapatiran o sa ibang tao. Kaya nga mga kapatid, sana po sa ating naging pag-aaral this morning, tunay po na talagang tayo po nasalamin natin yung ating mga sarili kung kamusta po yung ating mga puso pagdating po sa pagtanggap ng salita po ng Panginoon. Kaya nga para ho sa ating paglulundo, sabi po rito in Matthew chapter 13, verse number 37. Alam nyo ho, kanina ito nga yung sanang gusto kong bigyan ng pansin. Kaya lang, doon ho ako dinala ng ng Panginoon doon sa ating pag-aaralan. And then verse number 37, He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Alam niyo kung bakit? Nung sinagot ito ng Panginoon, kasi may nagtatanim din na tares. Kung ang Panginoon nagtatanim ng tamang binhi, may nagtatanim din ng kaaway. Kaya nga, dito rin mababasa yung parable ng wheat and tares sabi ng Bible, sabi ng mga disipulo, ikwento mo sa amin, ituro mo sa amin yung pagtatanim ng tares. Kasi nga, parehas kung ano itsura nung tanim, yung good seed, pag umusbong, yun din ang itsura nung tares. Pag tumubo, kaya makukonfuse ka, sino ang bubunutin mo sa dalawa? Yung tares ba o yung good seed? Yung wheat. Kasi nga, pag nag-sprung up sila, magkahawig. Kaya nga, yun ang danger sa church. Minsan, pag umatin tayo, parang parehas ng, di ba, ano man tawag doon? Yung flame, yung parang init. Sa paglilingkod. Pero di mo papansin, kalaunan, yung hindi totoo, nawawala rin. Tumitigil din, bumibigay din. Kasi nga, masusubok yan ng mga sitwasyon sa buhay.
Kaya nga sana mga kapatid, sa atin pong naging pag-aaral ngayong umaga, inaway tunay po na tayo ay natuto at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Okay? So ano po yung apat na klase ng grounds? Ano ho ang lupa na atin pong tinalakay? Ano ho? Binanggit ko po yan, apat na klase yan. Ano po ang tawag doon sa mga lupa na yon? Yan po ang ating trivia for this morning. At sad to say, mga kapatid, sa trivia ho natin kahapon, sa amin pong, kumbaga, review, hindi ho nasagot ng tama at eksakto yung atin pong katanungan. Ano ho? Kaya nga nakakalungkot kasi karamihan ng sagot patungkol po sa, alam nyo ho, doon po sa palsy. So, hindi ho siya palsy, mga kapatid. Ano po? So, blind, yung kanya pong paningin, binalik ng Panginoon, hindi siya makapagsalita. Kaya anong sakit ang pinagaling ng Panginoon? Doon po sa dinala ng mga magkakaibigan kahapon. Ano ho? Blind, dumb, and possessed by evil spirit. So, yun ho yun. Inaalihan ng masamang spirito, hindi ho makapagsalita, at hindi ho makakita. So, yun ho yung sakit nung pinagaling ng Panginoon. Kaya nga, first time to nangyari, ano ho, na wala hong nakasagot ng tama. But again, salamat pa rin po sapagkat may mga nagpilit at nagtry pa rin. Nag-attempt na sagutin yung atin pong trivia yesterday. At gusto lang po nating batiin ng good morning si Sir Gina Bometibo. Kasama natin siya ngayong umaga. At maging si Brother Ruden. Good morning din. And maging kay Ate Vilma Bautista mula naman po sa Valenzuela. Ayan. Kasama rin natin si Sir Jovelyn Habaan mula naman sa Muntinlupa. At thank you rin kay Ate Milet Delara ng East Bagong Barrio. At kay Ate Tessie Lopez, dyan po yan sa may Letre. Good morning po, Ate Tessie, at maging kay Ate Sara Abad sa Sangandaan. Ayan, maraming salamat po. At kasama rin natin si Ate Zena Bonacua. Ayan, from East Bagong Barrio. Good morning po sa inyo. At gusto rin natin batiin ng happy birthday si Sigi. Happy birthday, Sigi. Ayan, ako, happy birthday sa'yo. At sana talagang patuloy kang palusugin ng Panginoon. Happy birthday kay Sigi Boy. Ayan, so gusto rin po natin ipaalala na lagi ho nating isama sa pananalangin si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, at maging si Kuya Ray Cortez, at maging si Nanay Belen, at si Preacher Chris, at ako po, kami pong mag-asawa, kaming pamilya. Sama nyo ho sa prayer yung amin pong kalakasan, kagalingan, kalusugan ng katawan, at maging si Pastor June Bertos. Ayan, so magandang umaga po sa inyo at maraming salamat. Sana'y talagang tayo po'y nabusog ng salita po ng Panginoon. Again, salamat po ng join po ngayong umaga. Maraming po salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know
tempest may rage.